First time magneto cleaning after 50,000 odometer. So since this is our first time, so kailangan nating mag-familiarize sa component ng generator ng Honda Dio 110 natin. So ayan, makikita yung stator, magneto, so yung mga component, mga wires. So after nyan, i-ready natin yung ating mga tools na kakailangan, kagaya ng 5mm na Allen wrench. Kasama rin yung screwdriver natin. At yung pinaka-importante sa lahat ay yung pangkalas na 8-10mm T-wrench. Tsaka ito pati, importante din to sa lahat, itong in-order natin from Shopee na magneto puller. So kailangan yan. Ayan, at ayun, ito puller din ng ng washer sa magneto. Matapos natin makalas yung yung natin. Ayun, tsaka yung power tool, importante rin yan para mas mabilis natin nakakalas yung mga ibang component gaya ng tambutso, para mas padali ang paglilinis ng magneto. Ayan, kasama na yung mga bala ng power tool natin. Pero importante rin yung magkaroon ng liha, kasi yan yung panlilinis natin, pangkukudkod natin sa magneto, pantanggal ng kalawang. Ayun, ito naman ay grasa para maiwasan yung kalawang at saka yung anti-rust lubricant. So Chinese equivalent ng WD-40. So ayan, ready na natin yung ating mga kakailanganin sa magneto cleaning. So ayan, matapos nating makalas yung tambutso tsaka yung cover ng generator o magneto, ayan, binabaran muna natin ng WD-40 para madaling makalas. So ayan, ginamitan na natin ng power tool. Ayan, kalas na. And then yun, yung washer, kailangan din ng washer, tanggalin natin sa pamamagitan ng magnet puller din yan. So nabili din natin yan sa Shopee. Yan, so konting sungkit lang para umangat. Ayun, sungkit na. And then next is yung magneto puller. Ayan, konting higpit lang. Kitang-kita nyo naman yung kalawang sa sa flywheel magnet or magneto. So ayan, almost 4 years na ginamit yung Dio. So yung kalawang na talaga yung rotor. Ayan, kitang-kita na. Pero yung loob okay pa naman, pati yung stator. Yan, nilinis din natin to ng anti-rust. Binugahan natin para kumalas yung mga debris at dumi. Saka to binabaran din natin ng anti-rust yung yung magneto para madaling tanggalin ang mga kalawang pag nilihan natin. So ayun, by the way, pati yung crankcase nilinis din natin after natin tanggalin itong stator doon sa crankcase niya. So ayan, makikita natin yung babad na magneto. Ayan. So ayan, natanggal na po natin yung stator gamit yung 8mm na T-wrench. Ayan, kita nyo naman yung kalawang sa stator, kahit babad na ng anti-rust, talagang kakainin ng kalawang. So importante rin natandaan natin kung paano natin siya kinalas, pati yung mga tornilyo, pati yung pwesto ng mga wires sa loob ng crankcase ng generator. So ayan, dumi rin po ng ng loob ng crankcase. So CBT cleaning lang natin yan, para CBT cleaning lang. So ayan na, ito na, nilihan natin isa-isa. Pinapakita ko lang kung paano natin nilihan yung yung stator, pati yung pagbuga ng ng anti-rust para mas madaling kumalas yung kalawang. So ayun, tapos saka natin siya ibabalik. So
So kailangan tandaan ulit natin, o reminder lang sa mga beginner, kailangan tandaan natin paano natin kinalas at alam natin paano kinabit. Madali lang naman yung yung proseso. So ayan. Sa pagbabalik po natin ng stator, so be sure yung orientation po ng kable tama, maayos, back sa original settings. So ayan. So madali lang naman po yung pagkakabit nito, kaya lang dapat natin lang siguraduhin yung orientation. So tip lang po, unahin po natin yung harness, clamper harness, then pangalawa yung stator, pangatlo po yung yung AC generator clip. So kung paano natin babalik uli yung stator natin. So ayan, gamitan po ng 5mm na Allen wrench, and then yung stator babalik po natin. Ayan, and then yung konting higpit lang muna, tapos po yung clip ng AC generator natin. So ayan, pitan lang po natin. So kailangan din ho natin i-secure yung mga kable, double check, pati yung tamang higpit ng mga tornilyo natin para hindi siya bumigay pag umiikot na yung flywheel rotor na o yung magneto dito sa stator sa pag-generate niya ng electricity. So after ma-install ang stator, next is yung flywheel rotor, magnet rotor, or yung magneto. Ayan. So manually niliha po natin ito para ma-restore back yung pati nilinis din natin yung loob ng magneto. Nakinis na uli. Hindi lang muna natin in-applyan ng ng paint o ng pintura. So ayan, nilagyan ko rin po ito ng high temp grease para lang maiwasan yung corrosion o yung pagbi-build up ng kalawang sa loob. So konti lang ilalagay natin na high temp grease dyan para lang maiwasan yung kalawang. Mahirapan tayo later on during maintenance. So ayan, makinis na ulit yung ating magneto. So ayan, tandaan lang natin meron siyang guide dito, doon sa may sigunyal para pagkakabit natin. Ayun, okay na, sweet, shot na. And then washer next, and then yung nut ay babalik na po natin. So ayan, by the way, ayan, yung magneto yung responsable sa pag umikot na yan, mag-generate na ng electromagnetic field na dadaloy dun sa stator sa copper wire para mag-generate ng kuryente. So yan, ini-install na po natin gamit yung power tool natin. Tamang higpit lang para maiwasan yung mga lost thread, yung sigunyal para sa magneto. Double check lang uli natin yung spacing para baka may sayad, and then saka natin testingin yung ating magneto. So ayan, umiikot na po. So kita naman natin na walang sayad sa alin mang component ng generator ng motorsiklo natin. Ayan. Pag umiikot na yan, nag-generate na po yan ng electricity para sa internal combustion at sa baterya natin. So yan, ang susunod naman natin i-install ay yung fan. So itong fan is made up of plastic, so medyo ingat din po tayo sa paghihigpit ng fan. Huwag masyadong mahigpit para hindi siya masira. So yan, testingin din po natin kung may sinasayaran. Ngayon, kung wala, pwede na po natin itong ibalik yung cover. So ayan, maayos naman po ang pag-ikot ng fan ng magneto para maiwasan ang pag-init ng magneto habang ginagamit natin. Then next, yan, balik na po natin yung cover. So ingat din po tayo sa pagkabalik ng cover. So kailangan
nasa tamang orientation din po pagbabalik ng cover ng ating generator ng Honda Dio 110 2021 model. So ayan, by the way, ito nga palang video na to ay para lang sa mga DIY beginners. So yung mga expert, paki-scroll up na lang po, ano po, kasi madali na lang para sa kanila yan. So ayan, tamang higpit lang po uli ang gagawin natin, and then testing. Importante matesting din ulit po natin after natin makabit lahat. Gumagana yung ating magneto after natin ng cleaning. Isang paraan din ng pagtitesting kung tama ang ating pagkakabit ng stator, paanda rin po natin ang ating Honda Dio 110 2021 sa pamamagitan ng pagbira at tatanggalan po natin ang baterya. Tinestig lang natin ng magneto, power ng magneto, dahil walang battery. Tapos din kasi magneto ang nagpapaandar dyan. Yung battery okay, Honda Dio